Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong nagreklamo, walang iba kundi si Kibuloy, the son of God, nagreklamo dahil sa hindi siya naisama sa top 10 or Magic 12 senatorials. Ito yung kanyang reklamo na bakit sina Bungo, Bato at Marcoleta, lahat ng mga yan ay kanyang sinusuportahan, pero siya ay hindi nakapasok sa Magic 12. Ang kanyang imagination ay kahit kasunod siya ni Marcoleta at number 7, pang 7 ay pwede na. Yun ang imagination niya kasi noon hari siya siya yung number 1 sa kanyang guni-guni. Number 1 siya na magiging senador. Kasi nga gumastos siya, napakalaki ng gastos niya. Bumili pa siya ng mga bus, tapos nilagyan ng malalaking stickers na Pastor Apollo Kibulok. Ngayon ay nakakuha siya ng 5 million votes. Medyo malayo pa sa katotohanan. Kasi sila Manny Pacquiao nga ay 10 million votes ang mga boto nila Manny, hindi pa rin nakapasok sa Magic 12. Kaya ito, pakinggan natin ang komentaryo ng ating kaibigang Manila 2Hits. Narito ang video. Ito pong si Senate Bet at ito pong nakakulong na preacher na nagpakilalang siya ang anak ng Diyos na si Apollo Kibuloy ay nanawagan po ng manual recount dito sa senatorial votes. Bakit siya nag-request ng manual recount? Kasi ang feeling niya, siya po ay dinaya dahil marami raw mga alleged electoral anomalies dito nga po sa 2025 midterm elections. Sabi ni kanyang spokesperson na si Israelito Torion. Naniniwala ka naman kay Torion. Sumisip-sip lang sa yan para magkapera. Siyempre, hanggat siya po ay nagsiservisyo sa inyo, Mr. Pacquiao. Pacquiao. Ano po yun hindi ko siya minumura. Pastor Apollo C. Kibuloy, PACQ. Kaya pag binasa mo yun, Pacquiao. Hindi ko siya minumura. Baka sabihin niya, minumura ko. So, kinakailangan daw bilangin uli, mga kababayan. Ito may sinabi dito si Batang Manila 2Hits na sinabi daw ni Kibuloy na may anomalya ang eleksyon. Ay talagang meron. Bakit alam niya, di ba? Meron talaga kasi kung walang anomalya, bakit number 1 palagi si Bungo kahit doon sa Cordillera Region, baluarte ng mga Marcos, bailiwick. Sa Northern Luzon, bailiwick din ng mga Marcos. Bakit number 1 pa rin doon si Bungo? Sira yata yung makina, yung computer machine ng Comelec. Sira yata, naghang, palaging bungo. Ay parang parang traffic light, nandyan palagi yung go. Di ba, mga kababayan? At isa pa dyan, si Kibuloy ay napakalaking gastos sa kampanya. Tumutulong dito. Tumutulong siya kay Bato, kay Marcoleta, kay Bungo. Tumutulong siya financially para matulungan din siya na iangat. Ngayon, anong nangyari? Ay talagang nagtaksil sa kanya, di ba? Hindi siya hinatak Kasi sa totoo niyan, mas mataas pa ang posisyon ni Kibuloy kaysa kay Marcoleta. Si Kibuloy ay mayroong pundo na tao Mayroong siyang pundo na maraming membro ng KOJC. Plus, bibili pa siya. Plus meron pa siyang makuha sa mga DDS, di ba? Makakuha pa siya ng boto sa DDS kung siya ay totoong i-endorse ni Digong. Hindi siya in-endorse Kaya merong nagtaksil sa kanya. Ang nagtaksil sa kanya mismo ay ang kanyang mga tinulungan. Robin Padilla, tinulungan niya. Pero ngayon hindi man lang siya in-endorse, di ba? Bato de la Rosa, hindi siya in-endorse sa mga DDS. Bungo, hindi siya in-endorse. Ang ginawa nila Bungo ay ito ang kanilang sikreto. Sikreto silang nagipag-usap sa Iglesia ni Cristo, INC. Kaya yan ang katotohanan. Ang nagpaangat kay Bam Aquino ay INC. Ngayon isinama ng pag-angat sila Bungo de la Rosa ng INC. Dahil sa meron silang agreement, di ba? Gentleman's agreement. Meron yan. Kaya nga lang mahina si PBBM sa Ang Iglesia ni Cristo, yan ay kaibigan ng ama ni PBBM. Hindi kasi lumalapit si PBBM. Bakit naman?
dapat lumapit si PBBM sa Iglesia ni Cristo para landslide kaagad. Kaya ang Iglesia ni Cristo, inunahan sila eh. Inunahan si PBBM nila Bato, ni Bongo, ni Marcolita, ni Robin Padilla. Sila yung nagipag-usap sa INC. Kaya ang nangyari ngayon ay biglang umangat si Bam Aquino. Kasi nagipag-usap din si Bam Aquino. Marcolita umangat. Dahil yan sa INC. At yung si Bongo, yun ang kaduda-duda kung bakit palaging nandyan sa number 1, hindi man lang bumaba, di ba? Sino ba si Bongo? Mas magaling ba yan kina ano? Sabihin natin kay Tito Soto, mas magaling ba yan kay Lito Lapid? Mas magaling ba yan kay yung ibang senador dyan? Kay Ping Lacson, magaling ba yan? Hindi magaling yan. DDS lang yan na binakapan ng, alam na natin, may pakialam ang China sa eleksyon. Kaya nangyari ito. High-tech ang China. Pwedeng mag-manipulate ng computer machine ng Pilipinas. Kasi nahack na tayo ng China hindi natin alam. Yung mga umiikot-ikot na mga spy na may daladalang mga gadget na hindi natin malaman kung ano yun. Yun yung mga gadget na nag-interfere ng mga data ng Comelec. At kahit na yung pwede nilang i-connect pwedeng gawin nilang parang Bluetooth, makonect remotely ang mga computer server ng Comelec, ma-connect yan mismo doon sa main computer ng China, which is doon na yun i-hack nila, i-manipulate yung mga resulta. Okay, balik tayo kay Batang Manila 2H sa kanyang pahayag tungkol sa reklamo ni Kibuloy. Kibuloy talagang hindi niya matanggap. Kasi naman ang daming kaibigan niya noon, ngayon wala na nag-iisa na lang siya. Kaya paano mangyari yan? Kahit na may pundo siya na 7 million ka membro ng KOJC, ay kulang na kulang. Kasi hindi bumubuto sa kanyang ibang relihiyon. Katoliko hindi bumubuto sa kanya, Iglesia hindi bumubuto, Loyalista hindi bumubuto, Pinklawan hindi bumubuto. Kaya ang tanging bumuto sa kanya ay yung kanyang talagang mga tauhan, yung mga membro niya. Kaya muntik na sana kung hindi siya tinatraidor ng mismong kasama niyang mga senador. Hindi siya pinag-usapan ni si Digong, ganun din. Walang endorsement galing sa DDS, wala. Kaya bumagsak si Kibuloy. Kaya ibig sabihin nito, kulong si Kibuloy dahil hindi siya senador. Okay, balik na tayo sa video ni Batang Manila 2H. Nga, hindi pa nga tapos ang bilangan Hindi pa nga napoproclaim ng mga winning senators. Gusto mo ulitin, tas bilangin manually? Ito naman daw ay hindi dahil nire-reject nila yung democratic process. Gusto nga nilang palakasin at naghanap sila ng hustisya at gagawin nila lahat para ma-ensure ang integridad ng bawat boto. Yan, sabi ni Torion alam mo, nimala naman kay Torion. Torion, puro dakdak lang din yan. Pero in fairness mga kababayan, alam nyo ba ang nakuha boto ni Kibuloy ay 5.5 million votes. Yan po yung yung sinasabi nila na ang miyembro ng KOJC, sabi niya ay 7 to 8 million. So, etong 5.5 million na kanyang boto ay malamang mga miyembro po ng KOJC at ilan sa mga bobotanting DDS. Mga kababayan, ito yung kinampanya ng mga DDS, ng mga kandidato na malaki ang pakinabang kay Kibuloy, katulad ni De La Rosa, ni Robin Padilla. So marami po talaga nakinabang kay Kibuloy. Ayan, so totoo na marami ang nakinabang siya kanya noong siya ay anak pa ng Diyos. Ngunit ngayon hindi na anak na siya ng butiki. Yung kanyang attorney, si Torion, yung mayaman na, ay baka mas mayaman pa si Torion sa kanya pagkatapos ng ilang taon dahil sa palagi siyang nagsisweldo, nagbibigay kay Torion kasi bilib na bilib siya. Swerte naman ni Torion, no? Grabe. Malaking magbigay si Kibuloy dahil bilib siya kay Torion. At itong si Torion, ikumpara natin yan doon sa ICC sa Dahig. Ay yung mga attorney din ni attorney ni Digong,
na sila Nicholas Kaufman at Dub Jacobs, ay parang si Torion din yun. Palaging nagsasabi na okay, makalabas ka na. Palaging positive na hindi magtagal tong kaso mo, absuelto ka na nito, Sir Duterte. Duterte ang tawag nila kay Duterte doon eh. Dirty. Ayan. So itong Torion at saka yung Nicholas Kaufman sa ICC, walang pagkakaiba yan. Palaging positive ang sinasabi para masarap pakinggan at Consuelo Di Bubo palaging magbigay yung kanilang kliyente ng kabayaran, di ba? Ng talent fee, ng professional fee. Kaya yan, ang attorney ang yumayaman dyan. Si Kibuloy ay wala na talaga ito. Noon, akala ni Kibuloy na kaibigan talaga sila Digong, kaibigan si Robin Padilla, si Bato de la Rosa, si Bungo. Tumutulong siya noon pag kandidato nila yung mga nabanggit ko. Gumagastos talaga siya, pati ang kanyang channel na Isiminay Broadcast TV ay ginagamit para sa mga taong ito na naging senador na ngayon. Pero ngayon na senador na sila, anong ginawa nila kay Kibuloy? Iniwan nila sa ere, hindi na sila nagbibigay ng komento, hindi na naririnig ang pangalan ni Kibuloy na binabanggit nila Bato. Kaya ang nangyari, nakalimutan na rin ng mga DDS si Kibuloy. At ang tanging bumoto kay Kibuloy ay 5.5 million out of 7 million. So ilan bang nabawas? So nasa 1.5 million ang hindi bumoto. Hindi lahat ng KOJC member ay bumoto kay Kibuloy. Merong 1.5 million na kumalas na hindi na bumoto. Yun yata yung mga nabiktima niya, di ba? Kaya maganda sana kay Kibuloy kasi meron na siyang pundo na 5 million. Ang gagawin sana niya, magipag-connect siya ng todo kina Bato, Ruben at Digong at BP Sara. Iwala eh. Hindi man lang nabanggit ni BP Sara kahit minsan ang pangalan ni Kibuloy na iboto nyo sa eleksyon, tulungan natin si Kibuloy. Hindi eh. Wala, hindi nila tinulungan. Ito Kibuloy, kung narinig mo tong channel ko, ay talagang tinaraydor ka ng iyong mga kaibigan. Kaya merong kasabihan na kung hanapin mo ang kaaway mo, huwag kang lumayo, katabi mo lamang. So katabi mo lang yung mga kaibigan mo. Yun ang kalaban mo. Hindi ka tinulungan, fair weather friend. Noong marami ka pang pera, Diyos ka pa, ay lumalapit sila sa iyo para magpabindisyon para manalo, di ba? Ngayon nanalo na at ikaw ay nakulong, kinalimutan ka nila. Grabe, walang mga utang na loob sa iyo. Kaya dapat mag-independente ka na. Huwag ka nang dumikit doon sa mga kaibigan mo dahil alam mo na inahas ka na. Dapat ikaw yung nasa pwesto ni Marcoleta eh. Kibuloy, ikaw yung dapat nasa number 6. Kasi number 1 si Bungo, number 3 si Bato de la Rosa. Dapat ikaw nga ang nasa pangatlo eh. Kasi hindi maluklok dyan sa mga pwesto, yung mga ganyan, sila Bungo, Bato, Ruben. Kung wala ka noon, kung hindi ka tumulong. Kaya sila nakalimutan ka talaga. So ayan, dahil sa hindi ka naging senador, ay tuluyan ka ng mabulok sa bilangguan dahil wala kang immunity. Kung naging senador ka, di ba? Ay meron kang special treatment. Ngayon hindi ka naging senador, hindi ka pa anak ng Diyos. Ano ka, di ba? Anak ng demonyo o anak ni Lucifer o anak ng Diwindi o anak ng Tikbalang o Kapre. Ano, pili ka lang doon. At ngayon, alam mo na sino ang tunay mo na kalaban. Yung mga taong tinulungan mo at kinalimutan ka at hindi man lang nabanggit sa kanilang mga yung magdiskurso sila sa entablado na tulungan natin si Kibuloy. Wala. Talagang wala silang binanggit na pangalan mo. Kaya hinudas ka nila, tinatraidor ka nila, kalimutan mo na sila at mag-move on ka. Hindi ka pa pwedeng maging senador kasi hindi umabot ng 10 million votes. Kaya hindi ka papasok sa Magic 12. Huwag ka na magpa-recount. Hindi ka pumasok. Sila Manny Pacquiao nga isipin mo lang. Manny Pacquiao hindi nakapasok
pambansang kamao yan. Yan ang ating jewel of the nation. Yan ang ating ginto eh. Si Manny Pacquiao tapos hindi binuto ng mga tao. Napaka walang hiya naman. Nasaan na yung mga fans ni Manny Pacquiao noon na ang daming namamatay kapag mayroong fight si Manny Pacquiao? Di ba? Nasaan na ba kayo mga kababayan? Bakit naman hindi nyo binuto? Hindi naman magnanakaw yang si Manny. Yan ang tanging yata dyan. Senador na talagang malinis. Si Manny Pacquiao kahit piso. Hindi yan magnakaw kasi bilyonaryo yan, mayaman. Ngayon nasaan na? Hindi binuto eh. Yung binuto nyo ay si Marcolita eh. Bakit ganun? Bakit number 6 si Marcolita? Hindi nyo yata alam yung issue ng WPS. Si Marcolita ang nagsabi na ang WPS ay sa China yan. Hindi yan sa Pilipinas. Kaya yung mga mangingisda dyan sa Palawan, sa WPS, bakit nyo binuto si Marcolita? Ngayon malakas na ang China dahil nandyan si Marcolita. Lagot kayo dyan na nangingisda sa WPS. Lagot kayo dyan lahat. Dahil ipa-erase na naman ni Marcolita sa Google ang pangalan na WPS. Imbis na nariyan na yan, sa Google Map ang WPS, matanggal na yan. Dahil number 6 senador si Marcolita. Napakaano? Mga kababayan, kahit anong sabi natin sa inyo, na wag nyong iboto yan, binuto nyo pa rin si Marcolita. Kaya yan, meron ng alas ang China sa Pilipinas kasi meron na silang 3 senador ngayon na nasa senador, nasa Senate. 3 na ang alas ng China diyan. Kaya delikado na tayo, mga kababayan. Kaya kapag eleksyon sana, ay dapat imulat yung mata. Wag yung kasi narinig nyo na magaling. Wag yung ganyan. Magaling nga pero ibigay naman tayo sa China ang ating mga teritoryo. Ano pang susundin ng ating mga anak, ng ating mga apo? Sabi nga ni Gibo Chidoro ay wala na tayong kinabukasan kapag binigay natin sa China ang WPS. Ano pang karagatan ang doon tayo mangisda? Wala na. Kasi nandyan sa WPS ang mga isda na mamahalin katulad ng mga bluefin, whitefin, tuna ay nariyan. Kaya ang inchik ay aangkinin talaga yan dahil sa ang kanilang ngayon, di ba, population ay nasa na yata 3 billion Chinese. Tayo 111 million pa. Sila 3 billion na eh. O 2 billion ba yun? Malapit dyan. Kaya, ay nako, disappointed talaga ako sa yung bumoto kay Marcolita. Bakit naging, kahit sa mga iglesia, bakit ibinuto nyo? Wala ba kayong anak? Wala ba kayong mga apo? Dapat inisip nyo ang kinabukasan ng Pilipinas. Huwag nyo nang isipin ng mga PBBM, mga Duterte. Ang isipin nyo na huwag tayo mapunta sa China. Sana hindi nyo binoto ang mga maka-China. Diyan sa Iglesia ni Cristo, malaking pagkakamali nyo yan. Okay lang yung si Bam Aquino, kasi hindi naman yun maka-China. Kiko Pangilinan, okay lang yun. Pero yung sinuportahan nyo si Marcolita, na number 1 na number 1 na nag-promote ng China. Alright, so ito lang aking episode ngayon mga kababayan about sa reklamo ni Kibuloy na meron daw anomalya ang Comelec sa eleksyon kaya i-recount manually. Totoo yan, kung i-recount natin manually ay hindi na number 1 si Bongo. Si Bato de la Rosa ay hindi na number 3 kapag manually. Yan ang katotohanan dyan. Alright, maraming salamat kay Batang Manila 2It's para sa video na ating ginamit. At sa aking mga avid followers, maraming salamat sa lahat. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated at malaking tulong para sa akin at sa mamamayan. Hanggang sa muli, paalam.